may kakilala kang magnanakaw, isusuplong mo ba? Pero papaano kung ang magnanakaw, sarili mong anak? Isang mensahe ang natanggap namin mula sa isang ina, humihingi ng tulong. Ang kanya raw kasing anak, hindi na makontrol ang sarili sa pagnanakaw. Pinuntahan ng aming team ang kanilang lugar sa Tarlac. Sinalubong sila ng kaliwat kanang mga reklamo tungkol sa lantarang nakawan sa kanilang lugar. Nabiktima ako ng mananakaw. Yung motor ko po, binuksan niya, may nakuha ng pera. May nakapagsabi kanina na nahuli daw sa may palengke, may nakuha ang motor. Ilang bisis na nahuli. Mga gulay-gulay, nalalaman namin binibinta niya. Pati mga katabing barangay, hindi rin daw pinatawad. Itong piyesta na ito, mayroon na nakawan po rito ng cellphone at saka mga pera. Isang beses namin nahuli dito, sir. Tinutuklap niya yung upuan ng motor, tapos nilalagay yung kawin niya sa loob. Kung ano man yung makuha niya doon sa loob, kinukuha niya. Ang alam namin sa kanya, may mga bisyo din siya na susugal, tsaka nalulong na rin ho siya sa mga online games. Ito lang hong mga last week lang ho. Sa isang araw ho, nambiktima siya ng 2 tao. Ninakawan ng pera, ng gadgets. Hindi ho kung nagkakamali nitong huli, may ninakawan siya ng 8,000 and then sumunod po 2,000. Sa lahat ng mga reklamong ito, iisa lang ang suspect pero hindi raw nila makasuhan. May mga nare-receive po kaming complaints pero hindi ho sila nagfa-file ng formal complaints. Wala naman po kasing criminal liability yan, sir, kasi 13 years old lang siya. Ang ina ng suspect, si Mercedes, hindi niya tunay na pangalan, ang nagpahatid ng mensahe sa amin na humihingi ng saklolo. Kasama niya ang kanyang anak na itago natin sa pangalang Totoy, 13 anyos lang. Tahimik at maamo si Totoy. Hindi mo iisiping patong-patong na pala ang mga reklamo ng pagnanakaw sa kanya. Ang kinikita raw ni Mercedes na 600 pesos kada araw sa pagtitinda sa halip na ipangkain, ipinambabayad na lang daw niya sa mga naaagrabyado ng kanyang anak. Talagang kinakapos, sir, kasi yung imbes trabaho ko ngayong araw, maka-absent ako ng 2, kalaking kawalan na yun. Pero walang magawi pag hindi mo siputin, may masasabi sila. Hindi ka sumipot, ibig sabihin hindi kinukonsinti mo yung anak mo. Tapos pagbayaran mo naman, may masasabi din sila. Masakit, sir, masakit. Talagang durog na durog. Kaya lang, kahit gusto ko siyang ipagtanggol, wala akong magawa. Kasi talo ako, pati ako hinuhusgahan. Sabi, ano kasing klaseng papalaki mo sa mga anak mo? Lumaki naman daw na mabait na bata si Totoy. Pero taong 2017, nabaon sila sa utang. Kung lulunga ko sa linding na lilipasan sila ng gutom kasi ngayong pagbili sana namin ng bigas, panghulog ko pa ng linding. Para may pagkakitaan, nagtinda si Mercedes sa palengke. Aminado siya na nung panahong yon, nahirapan siyang pagsabayin ang paghahanap buhay at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Naging magalitin ako sa kanila. Huwag kayo masyado matigas ang ulo sa dami nila na hindi ko maiwasan magbunganga. Ito raw ang nagtulak sa panganay niyang si Raul, hindi niya tunay na pangalan, at si Totoy para paulit-ulit na maglayas. Isang buwan ko sila inanap. Diya makaturog, talungal daw diyak pa'y mangmangan. Nagbaon sila ng mga damit, umot, plato, kutsilyo. Tumira sila sa may waiting shed na. Hanggang nabalitaan na lang ni Mercedes na ang kanyang mga anak nahuling nagnanakaw. Doon sila unang nagnakaw. Mga jeep, inaakyat daw nila. May tiningay silang bisikleta na yun ang pinagsakyan nila. Nung andos nila sa pera yung kinuha kasi pambili daw nila ng pagkain. Nakita sila ng pulis, kaya hinuli. Nung una, hindi raw makapaniwala si Mercedes hanggang sunod-sunod na ang mga tumitestigo sa mga kasalanan ng kanyang anak. Dahil nahirapan na si Mercedes sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak, ipinadala niya ang panganay na si Raul sa mga kamag-anak niya sa Mindanao. Baka sakaling mas matututukan nila ito. Si Totoy nanatili sa kanyang piling at lalo pa raw niyang pinaghigpitan. Napagsasabihan ko lang siya pag time na umuuwi, madatnan ko. Tanungin ko, Bok, saan ka ba galing ka ako? Wala, dyan lang sa daya. Yung pananagot niya,
hindi na normal pang bata. Parang kalibil ka na niya kung makasagot. Na tinanong ko, bakit ano ba yung naiisip po? Tumatakbo sa utak mo na nagnanakaw. Kasi nasadya mo ba o ano ba? Siraulo ka ba? Magdasal ka, wag mong sakayan. Labanan mo. Pero mas lumala pa raw ito. Kahit sa eskwelahan, walang takot si Totoy na magnakaw. Nangangalkal ng bag. Ayaw nang tanggapin ng teacher niya at saka principal sa suko sila. Hindi nila kaya kasi pag pinagsasabihan, ganyan daw yung mga kamay niya, nanginginig. Tapos gumaganon yung mga bunganga, parang lumalaban. Wala na raw komunikasyon si Mercedes sa ama ni Totoy, kaya mag-isa niyang itinataguyod ito. Pinipilit naman daw niyang disiplinahin at tanggapin din ito sa kabila ng lahat. Hanggang isang araw, siya na raw mismo ninakawan ni Totoy. Kinuha yung wallet na may kargang 1.5 sa may unanan ko, nakatago. Sa may likuran ko kasi nakatulog ako tanghali. Ano nga ba ang pwedeng gawin ni Mercedes? Isusuplong ba niya sa mga otoridad ang sarili niyang dugo't laman? Nagpasya si Mercedes na ilapit si Totoy sa DSWD. Sabi niya, kayong yung may mas karapatan sa bata, kinobligasyon mangdisiplina, hindi kami. Sa case po ng minor na pinag-uusapan natin, hindi po siya pwede pang i-refer doon, hindi rin po siya tatanggapin kasi wala pong court order. Unang-una, wala pong complainant, wala pong nag-file ng kaso against him, at saka hindi rin po siya pwedeng kasuhan kasi 13 years old. Dahil hindi na raw makontrol ni Mercedes si Totoy, ikinadena na niya ito. Ibinilian ko siya ng kadena, tapos kamay, paa. Andyan pa yung kadena. Hirap ako kasi sa pag-iisip lang, sir. Hindi ko siya mabantayan kasi nasa trabaho ako araw-araw. Hindi naman po aso. Sabi ng mga malapit sa akin, bakit aso ba yan itatali mo? Baka kung parang may makahanteng na kinandado ko, baka lalo daw akong makasuhan kasi bawal daw yun. Ito po yung kadena na ginamit ko. Tinali ko siya sa bewang niya ganito, kinandado ko. Tapos dito ko naman siya dinugtong. Tapos diyan lang siya nakahiga 4 na araw. Siyempre ako kinakandado ko eh. Alam ko naman masama pero kasi yun lang ang alam ko para hindi na siya makapagnakaw. Eh, ang dami-dami na kasi sinasabi ng mga kapitbahay namin na matigas ang ulo magnanakaw. Sabi ko kung may pera lang ako, pagawaan ko siya ng bahay na bakal para hindi na makakalabas. Pinakawalan din naman niya si Totoy. Yun nga lang, bumalik lang ito sa pagnanakaw. Ang ikinababahala ni Mercedes, baka dumating ang araw na kinatatakutan ng kahit na sinong ina. Sila dito, mga kagawad pa mismong nagsabi noon sa akin, magulat ka na lang misis, mawala na yung anak mo o mabaktad dyan sa daan-daanan. Kaya humingi na raw siya ng tulong sa aming programa. Sinabihan nila na clip to. Anong magawa ko kako? Wala naman akong sapat na pera para ipa-hospital ko. Yung kinikita ko kulang pa sa pagkain namin. Kaya hindi ko siya mapa-doktor. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Mercedes at si Totoy sa isang clinical psychologist, si Doktora Camille Garcia. Kung bakit ang isang tao na sabihin natin ay nangunguha ng mga bagay-bagay, kumisan ang talagang parang conclusive natin na basta palagi kuha ng ganyan, klepto na. Pero there are so many reasons behind kung bakit ang isang tao, lalo na ang isang bata, biglang nag-umpisang nangunguha ng mga bagay-bagay. At nakita natin yung mga factors na to, yung possibility na kahit nung bata pa siya, hanggang up to present, naging biktima siya ng child abuse. Kaya yung pamamaraan niya para makuha yung attention, there's a possibility na talagang hindi siya naka-experience ng affection, ng nurturance, or sabihin na natin, he is at a loss. Ayon kay Dr. Garcia, posibleng may impulse control disorder ang anak ni Mercedes. Pag impulse control disorder, ayaw mo naman talagang kunin, pero dahil alam mo na ito lang yung makakatulong sa akin para makakain ako ng masarap, makabili ko ng magandang gamit, so ginagawa mo yon. Kasi parang he is being deprived of certain things. Sinabi niya at inamin sa atin na nagsusugal na siya. Ang dami ng mga impulses na kailangan kumuha ko ng pera
para makagawa ako ng mga bagay na ganito. Pag nagtuloy-tuloy siya, ito na yung pwedeng sabihin mo na I resort to gambling, to yung iba sobrang shopaholic, addiction. Yan yung mga possible na behavior na pwedeng mangyari pag naging adult siya. Kailangan mapigilan or makokontrol at magagawan pa ng paraan dahil kasi bata pa siya. Rekomendasyon ni Doktora Camille, makatutulong kay Totoy na ilayo muna siya sa kinalakhan niyang lugar. Masyado siyang familiar dun sa lugar. Alam niya kung sino yung pupuntahan. Alam niya kung sino yung pagbebentahan ng mga gadgets. Alam niya na dito sa lugar na to may makukuha siyang pera. Dahil sabi niya, inoobserbahan ko po kung sino yung mga taong pwede kong makuhanan. Sabi ko, alam mo namang mahuhuli ka eh. Hindi naman po kasi ako kinukulong eh. So alam niya yung mga possible na repercussions. So mas maigi, pumunta siya sa isang lugar or mapunta siya sa isang lugar na wala siyang alam. And yet, he is being protected. Pambihira lang ang mga kasong katulad ng kay Totoy. Pero sa kaliwat ka ng nakawan na nangyayari sa ating mga komunidad at lipunan, mapapaisip ka rin. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.